Wow! May show na naman. So, magtitry naman ako ng iba. Yung ate ko parang ito yung gusto niyang sinabi niya dito. Grabe dito. May nakitinda ng San Mig Light. Ayan, yung itsura ng Grand Lisboa. May bridge doon. Ang ganda! Legit! Ay, ang galing sumasara. Guys, I'm back again with another video at ngayon sisimulan na natin ang pag-explore dito sa Macau. At syempre, bago yan kasi di pa kami kumakain dito at iniisip namin na kumain ng isa sa mga sikat na restaurants dito sa Macau, pati na rin sa Hong Kong kasi di ba nag-vlog ako before. So panoorin niyo itong aking Hong Kong series and Macau series before na ginawa ko. At yung ate ko kasi ay napanood niya kasi vlog ko at gusto daw niya kumain doon sa kinainan kong Cafe de Coral, which is favorite ko din naman yun, na masarap din talaga na kainan. Kaya ngayon, let's go! Kaya lang iniisip ko, napakadami pa naming natira na Hong Kong dollar. Pero dito naman kasi tinatanggap yon. So ngayon, titignan namin kung tatanggapin pa rin yung Hong Kong dollar doon sa mismong, what do you call this? Sa mismong bus nila. Kasi yung bus dito, fixed rate sila guys. 6 MOP yung mismong halaga. Kahit saan ka magpunta, kahit malayo, kahit malapit, fix yan. Eh, meron kami natitira pa dito mga 10 yung color violet na bill ng Hong Kong. Tulad dito, yan yung color violet. Tapos meron pa mga coins dito. So, titingnan namin kung pwede pa yun. Kasi guys, parang ayoko na mag-withdraw. Ang dami talaga. Meron pang parang 1,000 plus HK din na natira sa amin dito. Ilang araw lang naman kami dito. Parang sayang kapag nag-withdraw na naman ng bago. Diba? So, okay, let's go. So, pumunta muna tayo Cafe de Coral. Then, after nun, ang plano namin for today's video is mag-casino and hotel hopping. Yung magkakalapit. Okay? Let's go! Okay, guys. So, ang sinerch ko dito sa mismong Google Maps is pupunta doon sa previous hotel ko, sa Puhua Hotel. Kung napanood nyo yung Macau series ko before, doon ako nag-check-in. And kasi meron katabi yung Cafe de Coral. So, doon ko na lang ayaan yung ate ko kasi maganda din yung paligid nun para malibot din niya. So, ayun no, ganito ako mag-check ng bus dito sa Google Maps. So, pupuntahan namin yung bus stop na nandito sa merong color blue, papunta dun sa may color red. Let's go! Okay, so ngayon, pupunta tayo sa Hardim Comendador Ho Yin bus stop. Let's go! Okay, so, ayun na, nakita na natin yung bus stop ng hinihituan ng bus 23. Okay, ayun, nakita nyo. Ayun na, ayun, doon tayo pupunta. Ayan no, ganito guys yung itsura ng mismo mga bus stop. Pwede nyo paikot yan kung gusto nyo makita. So dito sa area namin na to, meron dito nga bus na dumadaan na, dadaan siya sa Torre de Macau, o diba? At least, mapupunta tayo doon. Then ito pang isa, makikita nyo, meron dyan paikot-ikot. 23 yung sasakyan natin. So M243, andito tayo ngayon sa Hardin Chuchu. Dito tayo pupunta sa Horta y Costa ESC Puiching. Okay, let's go. So guys, ngayon lang namin nakita lahat pala nandito. May 23, may 65, tapos may 25B. So yan yung pwedeng sakyan. Okay, so doon kami papunta So kung ano yung unang dadating yung sasakyan namin. So ito yung pamabayad namin, 12 Hong Kong dollar. Okay guys, so tinanggap yung Hong Kong dollar. Madami pa kami dito mga 10 na Hong Kong dollar. Hindi na kami mag-withdraw. Thank you Lord. Ayun guys, so 23 yung bus na sinakyan namin. One stop lang. Andun na agad. Okay guys, so we're here. Bumaba na tayo at ngayon hanapin na natin yung Cafe de Coral. And dito yung area ng dati kong hotel na napakaganda ng location. If ever, kung gusto niyo mag-check-in doon, okay lang din. Kaya lang ngayon, nag-try kami ng bagong hotel dahil gusto namin maiba naman at gusto ko din makapag-suggest sa inyo ng ibang hotel na pwede nyo i-consider. So, doon sa hotel ko before, ito, pupuntahan natin, madaming mga shops na nasa baba nito. Kaya lang, nung nag-check kasi ko, is mas pricey itong hotel na to compared sa hotel namin ngayon. And, at the same time, mas maganda interior design o yung loob ng hotel namin ngayon kumpara sa hotel ko dati. Ayun, tingnan nyo, may 7-Eleven dyan. Ayun, may Body Shop, may Skechers. Okay, so ito na tayo, naglalakad na tayo. Nakatawid na tayo dun sa mismong may stoplight. Wait, natatakpan itong bus. So, dito sa area na to, sa kabila na to, kung napanood yung previous Macau series ko, is dito yung mismong sikat na Skechers na brand. Dito din yung best 360 na shop, Best Smart 360 na mura na bilihan ng mga pasalubong. So, if ever kung gusto niyo bumili din kayo dyan, ayan, tignan nyo, ito yung McDonald's. So, katabi lang niyan yung ating paborito na Cafe de Coral. Ayun yung Cafe de Coral. Let's go there. And alam nyo, nag-research ako ng ibang Cafe de Coral. Ewan ko kung nabanggit ko na sa inyo kanina. Dalawa lang yung lumabas dito na Cafe de Coral sa Macau. So, ang swerte ko talaga before dahil yung hotel ko malapit dito. So, ngayon, dinayo namin siya. And dito pa din ako babalik. Okay, Cafe de Coral. Let's go! Whoa! So, ayan yung menu nila. Wow!
We're here finally. So, asan dito yung menu before? Ah, ito. Ito yung kinain ko dati. Ito ba? Nakalimutan ko kung yan eh. So, magta-try naman ako ng iba. Yung ate ko parang ito yung gusto niyang sinabi niya before. So, ate, ano dyan yung order mo? Gusto ko matry ito. Basta dahil? nakita ko sa vlog mo eh. Ano dyan? Ito, ano pinakagusto mo dyan? Ito na pala to. Ito parang hotdog. Ito parang Ito, pork. duck or ano. Oo, ganun. Okay. Kasi, yan na lang. Yes. Okay. Okay ako. Mag-isip pa ako. Gusto ko iba yung akin. Dati kasi yun eh. Para medyo kakaiba naman yung lasa. O panlasa. O malalasahan ko. Guys, parang gusto ko to. Fried rice with grilled pork and egg. Parang gusto ko yan. Pero parang okay din to. 48 lang kasi to eh. Kung iyan yung order ng ate ko, parang magkamukha lang kami. Gusto ko sana magkaiba para pwede kong tikman. Okay, so tayo na yung order. One B13 at dine-in. Dine-in. This. One, then one. Okay guys, so okay. Tinanggap yung Hong Kong dollar. Actually, 104 yung total bill namin ng ate ko. Tapos, yung 101 is Hong Kong dollar yung binayad ko. Tapos, yung $3 is Macanis Pataka. So, ibig sabihin, tumatanggap sila ng mix na bayad. Dahil alam ko tumatanggap sila ng solo lang mismo na bayad. Pero kahit pala mix, tumatanggap sila. Kaya much better. Ayan, so yung pag-order dito, ibibigay nyo na muna yung resibo nyo. Kasi saka pa lang nila ipe-prepare. Ganon. Hindi tulad sa atin sa pag-order sa atin na automatic, alam na nila. Okay, thank you. Ito yun sa curry ko. Yun yung kasi vegetable kasi siya. Okay, so dumating na yung order namin. And ikaw, ate, ano ang iyong masasabi sa pagkain na kinakain mo ngayon? Okay naman siya, no? Yan yung kinain ko before. Kaya lang ito, ano siya, parang siyang hotdog na medyo matigas ng onte. Na, di ba sa atin tender juicy? Yan, parang hindi siya juicy. Pero parang hotdog vibe pa din. Tapos ito, parang pork ba yan? Nakalimutan ko na. Tapos yan, hindi ko alam kung chicken or duck. Chicken. Yan. Tapos ito, iced milk tea. Okay, so ngayon, tayo naman ang kumain. And actually, itong order ko ngayon, first time siyang kakainin dito sa Hong Kong. Ano siya? Chicken na leg curry siya. Kasi gusto ko talaga mag-curry. Pero, iniisip ko pa kung kailan. Dati nag-curry ako sa Singapore. Pero, matagal na yon. So, ngayon na lang ulit ako uulit ng curry na from other country. Hindi yung sa atin sa Pilipinas. So, yung order ko, ayan. Meron siyang veggies na kasama, rice, tapos mismo nga para chicken curry vibe. Okay? So, let's eat. Taste ko na muna. Tingnan natin kung masarap. Masarap siya. Pero ano, lasang-lasa yung pagka, parang curry niya parang super spice. Ang dami ng ano yun serving cube. Madami. Yung sinasabi ko sa ate ko, parang siyang, alam niyo yung punong-puno ng spice na powder ng curry. Yung hindi yung parang mild lang yung curry niya. Parang, ang curry niya, sabihin natin, ganyan parang uubo ko. Parang ang level ng curry niya is, sorry, excuse me. Parang out of 10, ang tapang ng curry niya, sabihin natin 7 o 8. Kasi diba kapag sa Pilipinas, ang usual na curry is parang 5 lang. Yung Singapore lang. Ewan ko sa amin ganun. Ewan ko sa inyo sa lugar sa Pilipinas. O, pwede na rin. Masarap naman. Hindi ko pa natitikman yung mismong chicken. Sarap. So, kakain na muna ako. See you later. Okay. Naman ako sa mga libutan naman. Yung ate ko. Kasi guys, ang ginagawa ko, yung mga dati kong pinuntahan dito, pinupuntahan ko lang ulit. Gusto ko lang makita. Kasi ito, kung makikita nyo, doon sa nakaraan na travel series ka sa Macau, ito kasi hotel ko. Gusto ko lang siyang dalhin dito. Wala siyang kamalay-malay na dito ko lang pala siya dadalhin. Ito, Hotel Kukuha. Maganda dyan ate. Like ano yan, simple lang. Pero yan yung namali ako dati. Na double. Tapos 9,000 per night yung binayaran ko. Pero ang original rate lang dyan, parang 4,500 pesos per night. Tapos, ito yung hotel. Yan, nakikita mo. Ito yung murang bilihan ng pasalubong. Nasa tapat lang. Ano yan, parang mga Japanese store. Tapos yung mga mabibili dyan, parang mga nabibili lang sa Donki, ganon. Ate, ito yun, yung sinasabi ko sa yung shop. Tika mo. $7 lang to. Pero syempre, ano yan, Macanis Pataka, so mahal yan sa peso. Grabe dito, may nakitinda ng San Mig Light. Hoy, San Mig Light. Proud Filipino brand. Ayan. Diba, ang daming magagandang mga binibenta dito. Uy, Meiji! Yan yung gusto mo, yung parang mushroom. Ay, mushroom ba to? Parang yan yung tawag ko dati nung binibili ko yan sa Japan eh.
Magkano? 18.90 lang ate. So again, if ever kung gusto niyo magpunta sa shop na to, tapat lang to ng Fuhua Hotel, okay? Alam mo ate, nakailan na tayong shop ng Japanese shop, hindi mo pa din nakikita yung iniinom ni JM dito na Yakult na 400. Kasi talagang gustong-gusto niya talagang inumin yung iniinom ni JM. Pero natikman ko na yun sa Japan, talagang napakasarap talaga nun. Like titirik yung mata mo sa sarap, ganun sarap. Sarap talaga. Ganon. Ayan, so ngayon bumalik tayo sa Grand Lisboa area. So number 9. Tingnan nyo guys yung sinakyan namin. Napakaliit lang siya. Parang hindi siya considered as bus. Parang shuttle lang siya. And, ano to, bus number 9 dito sa Macau. Ito yung sinakyan namin. From there sa area na kung saan tayo kanina sa may Cafe de Coral, going to Grand Lisboa. Okay, nagpababa na tayo dun sa Air 9 at ngayon pupunta na muna tayo sa Grand Lisboa kung saan tayo nagpa-drop off. So panoorin nyo na lang ipag-transfer ko from Hong Kong to Macau. Dito yung drop off point. So let's go naman pumasok dun sa loob. Sana pwede mag-video. Hindi ko alam kasi di ba casino? Hindi ko sure kung pwede or bawal. Wow, tignan nyo. Dyan tayo pupunta. Pero hindi tayo pwede pumanik. Pero hindi ko sure So tara na dyan sa loob sa building na yan. Okay, andito na tayo. Then let's go na inside this Grand Lisboa building. Pasok na tayo sa loob. Let's go. Ayan yung itsura ng Grand Lisboa. Ang ganda, puro gold. And as you can see dito nakalagay, free shuttle bus to Grand Lisboa Palace to experience more. So ito yung schedule. If ever kung gusto nyo magpunta, merong free shuttle kapag from Macau, Grand Lisboa, Border Gate. Pwede. Pwede kapag nagpunta kami ng Macau Tower, pwedeng ito na lang sakyan namin kasi malapit lang. Pwede pala. Ngayon, pipicture namin ng ate ko para life hack. Grand Lisboa sasakay para makalibre ng transportation. Ganda ng ceiling, tignan nyo. Wow! Gold na gold. Let's go. Ano to? Lukfuk jewelry. So that's what we called gold. The gold is in, the black is out. So yung loob na yun, casino na, and bawal daw mag-video dun sa casino. Kaya hindi na tayo dun makakapag-video. Talagang ang main purpose lang is papakita ko lang sa inyo yung loob or at least yung lobby or yung area na ganito, di ba? Nakita nyo na puro alhasan yung nasa labas. Ganyan. And puro alhasan talaga. Puro alhasan, like literally. Ngayon, ang puntahan naman natin is yung Wynn Casino. So, ang layo lang niya dito sa atin, dito sa Grand Lisboa ay 500 meters. So, pwede yan. So far ate, ano ang iyong, hindi first impression kung ano ang iyong na-observe dito sa mismong Macau? Diba ang Macau, tinatawag silang parang Las Vegas? Oo, Las Vegas of Asia. Yeah, Tama. Las Vegas of Asia. So, yun guys, fun fact, Las Vegas of Asia po itong Macau. Ganun yung vibe dito. Puro casino, no? Yes, puro mga casino. Puro casino, guys. Pero aside from puro casino, madami ding shopping center dito. Madami ding mga shopping mall, ganyan. So, tomorrow natin pupuntahan yun. Ipapakita ko sa inyo. Tulad ng Parisian, Londonier, tapos Venetian. Okay? Ayan, tignan nyo. Ang ganda pala ng Grand Lisboa kapag kagabi, Gintong-ginto, Okada, huyo ka daw, sabi ni Grand Lisboa. Thailand. Ano masasabi mo? May tuk-tuk din dito. May mga tuk-tuk dito. Okay, so let's go dito sa Wynn Hotel. Kasi nakita ko sa TikTok dito daw may free cable car. Siyempre, kapag ka-free guys, puntahan natin. Para kapag if ever kung gusto nyo din mag-cable car na maka-free kayo na experience, pwede dito yan. So, itong pinakita ko sa inyo, hindi pa ito yun Hindi pa ito. Hindi pa nakita sa camera. Ito po, yung after po nun, ito. Ay, nakikita niyo yung sign, Wynn! Let's go! Grabe, saan tayo dito ngayon tatawid? Parang wala ako nakikita pedestrian lane. Grabe, ang ganda guys. Di ba kanina nandun tayo sa Grand Lisboa, ay nakikita nyo. So, meron yung underpass. So, dumaan kami dito kami lumabas. Tapos, ito na yung Hotel Wynn. Ayan, as you can see. Tapos, tignan nyo yung side na to. Napakaganda, legit. Makikita yung bridge, meron ditong parang pa-ocean sea and the entire water bodies of water. Ang ganda. Though hindi naman kasi ako talaga mahilig mag-casino at hindi ko din alam, wala akong alam sa ganyan. Ang hangin, pasensya na yan, baka mamaya nakahanginan kayo sa mga salita ko, hindi nyo naririnig, ganun. So pasensya na, nakalimutan ko dalhin yung mic ko nasa hotel. Ang ganda, tingnan nyo. Wow! It's giving! Ayun may bridge doon. Ang ganda! Legit! Tapos ayun yung Macau Tower So dyan po tayo sa isang araw. So expect Macau Tower episode. Okay, let's go sa loob ng Wynn. Hotel ba to? Wynn Mall? Wynn Casino? Wynn everything? Okay guys, so andito na tayo ngayon sa Wynn. And yung sinasabi ko sa inyo cable car, hindi pala dito yun. Wynn Palace pala yun.
Di ba na dito? Kala ko same. Okay, so ngayon, andito ngayon tayo sa MGM area. MGM, sikat na sikat to, nakasino din dito. And as far as I know, yung MGM, parang dun din ata nakikipagboxingan si Manny Pacquiao pero sa Las Vegas, di ba? Correct me if I'm wrong. Comment kayo sa baba. At ngayon, papasukin natin siya din afternoon. Pupunta tayo ulit dun sa Wynn. Then magta-transfer tayo going to Wynn Palace kasi andun pala yung sinasabi ko sa yung cable car. Okay? So, papakita ko muna sa inyo to. Ay, nako. Buti na lang malamig dito sa Macau ngayon. I mean, naiinitan ako pero malamig kasi mga lumalabas sa mall at casino, di ba? Pasok tayo. Let's go. Wow. Ayun yung MGM Macau. Uy, may Joe Malone doon. Pero ikutin muna natin tong part na to. For now, pang dito muna tayo sa mga mall-mall. Hindi tayo kakasino. Ganyan. Grabe, ang puti ko naman dito sa ano na to. Sa lugar na to. Tingnan mo ate, ang puti natin. Wow. Nakikita mo lahat ng yan. Nakikita mo lahat ng yan. Hindi ko kaya bilhin yan. Ate, alam mo gusto kong bumili ng remote. Ate, gusto kong bumili ng Rimowa na maleta eh. Bumili ka. Eh kaya lang, tiga mo, sarado eh. Diyos ko, bibili sana ako, kaya lang sarado. Grabe. Gusto mo ba yung bag na yan? Bibilan mo ako? Eh kaya lang, wala kasing color red eh. Wala Red nang set. red yan eh. Red, hindi meron. Out of stock ata, kaya hindi tuloy kita mabilan. Ito, Bulgari to oh. Bulgari tong kiosk, kung makikita mo yan. Yung alahas na yan. Yan yung mga sinusuot nila Heart Evangelista. Oh. Saka ng mga ibang influencer. Oh. Gusto mo? Ayoko. Hindi, gusto mo, di ba? Ayoko. Gusto mo? Hindi mo ako bibilan. Hindi, bibila kita pero color black sa akin. Ay, wow. Wala kasing color Ano, black eh. ano? Oo, color black. Oh, ayan. Ito, Dior. Gusto mo dyan? Yes. Oh, hindi na kasi nabila na kita doon sa Hong Kong. Tama na yon. Grabe ka. Uy, ate, ang ganda na backpack ko. Bagay sa'yo yun, oh. Yung Ano? nasa gitna. Ay, wait. Ito, oh, ang ganda nga guys. Tika nyo. Ang ganda. Ganyan yung mga backpack ko. Kaya lang, hindi naman Dior, syempre. Diyos ko. Pwede kaya natin tanongin kung magkano sa loob? Pwede yan. Paano kapag hindi tayo pinansin? Papansinin tayo niyan. Ivan, ito din black. Maganda. Actually, parang ganyan yung akin, pero coach naman. Kasi ano mo, ganyan kasi nangyari kay Regine Velasquez at kay Sharon Cuneta. Ano? Sa Hermes ata, tapos sa LV sa ibang bansa. Hindi sila in-entertain. Ano? Gusto, try natin. Pero ikaw magsasalita para kapag kami napahiya, hindi ako ikaw. So, Tara. sige, wait. Tingnan lang natin. Ang ganda, guys. Like, ito lang, oh. Ang ganda. Ate? Ay, kala ko Pilipino. Pilipino ate. Guys, pumasok kami sa loob. Kaya lang bawal kasi mag-video. Siyempre, tinanong natin kung magkano 22,000 MOP yung gusto nating backpack. So, ito yung katumbas nun. Ang halaga nun. Diba? Ang mahal. Okay, so, palabas tayo dito sa MGM. Puro mga mall. I mean, puro mga shop lang yung pinuntahan natin. So, siyempre, di tayo nag-shopping. Mahal-mahal eh. So, ayan. Oh, ate, nakapag-shopping ka ba? Hindi. Hindi natin afford. Okay, so ito yung shuttle papuntang Wynn Palace. Umalis na sila at puno na sila. Hintayin na lang natin yung next bus. Let's go. Feeling ko ate, ito na rin, no? Ayun, ito pa nga. Di ba? Ang bilis. Nakatuwa. Free yan, free shuttle. Kasi same sila ng company. Yung Wynn dito at yung Wynn Palace, same ng company. Let's go! Hanggang 10 PM lang pala meron sila. So, 7:30 pa lang naman. Kaya okay lang din yun. Okay, so ito na. Nakasakay na tayo. At malapit na tayo sa Wynn Palace. I'm so excited. Bali, ang pupuntahan po natin, Wynn Palace Kotay. Okay? Grabe guys, yung ate ko nakita niya yung Eiffel Tower sa Parisian ba yun? Londonier, sa area ng Venetian. Diyos ko, nagulat siya. Para mangiyak-ngiyak. Gumanong ba? Yun yung last time na napuntahan natin. Tomorrow tayo magpunta doon kasi Pwede bang magpunta din tayo? doon ako magpo-birthday shoot. Ngayong gabi. Hindi, Kasi para ate, merong experience ang ng gabi. dati na-experience ko gabi, super crowded ang mga shuttle. Grabe experience na ate ko. Nakikita nyo, live na live via satellite. Okay, so we're here sa Wynn Palace. Let's go. Okay, let's go in. Okay, we're here sa loob ng Wynn Palace. So it's giving Okada. Na mga mall-mall ganun. Grabe, no? Napakadami mga luxury brand dito, no? Ngayaman kasi ng mga nagpupunta dito, eh. Puro mga, mga mahilig mag-casino. Grabe, ang ganda. Omega, Celine, Burberry, lahat. Meron. Lagi mo tinitignan yung Celine, ano? Kasi Ivan, iba yung sa akin ng Celine. Ibang ano? I mean, nagagandahan ko siya. Totoo. Oh, okay. Ako naman, ang gusto ko namang brand someday is gusto ko Versace, LV, Gucci, gano'n naman. Saka, pero pagka magkaka-luxury bag ako, gusto ko, ang una kong backpack, MCM. Kasi wallet ko MCM na, di ba? Kasi dream ko talaga yon. Then LV, then Dior. If ever. Pero wala pa yun sa plan ko. Kailan mo balak bumili? Birthday mo? Ay, hindi. Diyos ko. Kailan yung birthday ko? Next month na. Hindi. Siguro after 5 years? Ganun pa katagal?
Pang wallet-wallet muna ako, tapos backpack na medyo mababa. Alam mo, for me, dapat regaluhan mo rin yung sarili mo ng gusto mo. Kasi tingin mo, deserve mo yun, pinaghihirapan mo yun. So, bilhin mo, hindi naman words of wisdom naman tong airtime. Diyos ko, Lord. Hindi, kasi, para sa akin naman kasi, yung amount nun, kasi ang point of view ko sa buhay, I mean, ang gusto ko is mag-travel. So, ang iniisip ko, more on experience than the thing. Like, for example, pagka bibili ka ng backpack na tigahalagang 40,000 pesos or 50,000 pesos, for me, pwede mo na siya ipag-travel ng 1 month or 15 days sa... Gusto ko magpunta ng India. Gusto ko magpunta ng, kunyari, Nepal. Gusto ko magpunta ng Europe. Yung 50 na padadagdag ko na lang, ganun. So, kapag kami extra ko, nun lang ako bibili. Okay, so let's go na dito. Punta na tayo sa Skycab. Oh, ano to? Ba't may pa ganyan? Wow. Lilipad ba yan? Ay, ang galing, sumasara. Sumasara siya. Ano yung naabutan na natin pagsara? Ang galing naman. Sakto. Baka dahil Easter? So guys, ayan, medyo matagal na kami nakapila dito. Meron na atang mga 20 minutes, 30 minutes o mag 1 hour, ano? Ang tagal na. Tingnan nyo, ang haba pa din ng pila. Then doon sa likod, napakahaba pa din ng pila kasi nga free nga siya. And at least, for the experience, let's go. Okay guys, 1 hour and 20 minutes na kami nag-iintay or 30 minutes or 40 minutes. Andito pa lang, kapapasok pa na namin sa mismong parang gate. Papasok pa lang namin dyan. At least, malapit na kami. Nakikita ko na siya. Let's go! Napapagod ka na ba? Ayan guys, nakasakay na kami. So actually, medyo mahaba pa yung pila namin pero pinasingit kami. Nung nalaman na dalawa lang kami ng ate ko, tinatanong ko sino yung solo travel. I mean, in Chinese, pero naiintindihan ko parang yun yung sign niya. Kung sino daw yung isa o yung dalawa. So kami ng ate ko dalawa, kaya nakasakay na kami. Ayan, kasama kami. Hindi namin kakilala, pero lahing C sila. Alam niyo yan? Letter C, ayun. So ayan, apat sila. Then dalawa kami. So parang feeling ko maximum of 6 packs dito. Nakakatakot yung vibe ng... Guys, medyo nakakatakot yung... Medyo nakakatakot yung cable car na to ah. Galaw siya galaw. Like ilang cable car na ako nasakay sa Vietnam, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Malaysia. Dito guys, sumakalaw siya. Lalo na kapag kaunin ko. Ganong level. Ayan o, di ba? So, nag-cut off na pala doon. Kapag ka nagka-cut off, hindi na nagkapapila. May stock na nagka-cut off doon sa baba. Ubus na yung tao. For me, worth it, guys. Pag nagpunta kayo dito sa Macau, puntahan nyo to sa Wynn Palace. Okay? Wynn Palace Cotai, ha? Kasi iba yung Wynn Palace Cotai at Wynn Macau. Magkaiba yun. Guys, yung mga kasama ko, takot na takot sila. Like, iba-blurred ko na lang yung mukha kung makikita sa camera. But, ito. Teka nyo, nakayuko, tapos yung ate, nakapikit na. Ay, ayan o. Ay, ilaw ulit. Wow, may show na naman. Nice. Galing, no? Wow! May mga nakaabang dito, oh. Like, dito sa floor na to, guys. Parang may station, ganon. Tanong ko, tignan natin kung pwedeng hindi bumaba. No? Doon na tayo sa pinaka-main. Meron dito mababa. Okay. So, may choice lang siguro dito. Ganon. Option, guys. Kapag kung gusto nyo bumaba dito sa floor na to, may option, bubukas pa rin yung door. Pero pwede din kayo sa pinaka-baba. Pero kami sa baba namin gusto. Lalo kami gagawin dito sa Wynn Palace mismo eh. Ang pinunta talaga namin dito, itong experience na to for free. Okay guys, so tapos na tayo sa ating experience sa cable car dito sa Wynn Palace. Okay, so ako muna. Yung review ko muna and mamaya yung ikaw. Then ngayon, gusto ko muna sabihin sa inyo na yung experience dito is so far, i-rate ko siya ng 7 out of 10. Okay? Bakit 7 out of 10? Syempre, malaki factor doon kaya nagpataas is dahil free siya. Pangalawa is dahil okay naman siyang experience lalo na dito sa Macau, di ba? And bakit medyo naman bumaba? Number 1 is super haba talaga ng pila. Like, kino-consider ko naman na kaya talaga mahaba ang pila dahil free to. So, okay lang din naman. Kaya lang guys, kaya din medyo parang nagpababa kasi medyo nakakahilo. Medyo nakakahilo yung pag-ride dito. Hindi siya nakakahilo Like, gumagalaw siya din yung ito. Ito, wait, papakita ko sa inyo. Itong kanto na to, kasi itong kanto na to may dragon. Para siyang from here, umiikot papunta doon. So, yung part na yon is parang tatagilid talaga siyang ganon. Then, ilang tagilid yan? Parang 1, 2, 3, 4. So, 4 na tagilid. Kaya, if ever, kung may motion sickness yung iba sa inyo na parang konting galaw lang nahihilo, plus at the same time natatakot, is
yun siguro, magiging factor yon para matakot at mahilo ng slide. Pero so far, okay naman. Yun lang naman. So, sige, binabawi ko na yung 7 out of 10. So, siguro ano na lang siya, parang 8 out of 10 na lang. Para taasan naman na natin na mabuti, okay? So far, okay naman and itry nyo to. Lalo na kung pupunta kayo sa Macau. Dahil nung nakaraan, hindi ko siya napuntahan dahil hindi ko alam. Pero nakita ko sa TikTok and sa Instagram, okay? So, ikaw ate, ano naman yung experience mo? For me, i-rate ko siyang 8 over 10. Kasi, actually, hindi ako hiluhin sa mga ganyang katataas. Pero, nahilo ako dun sa paliko. Paliko dun din, para sa inyo sa akin. Tsaka magalaw siya. Yun magalaw, no? Yun talaga magalaw Magalaw. Tapos, yung pa pala isang factor na kalimutan ko. Itong mga ilaw na to, nakikita nyo nakabukas. Nung kami na nakasara yan, like, hindi tuloy maliwanag yung ride namin. Kung nakita nyo doon sa mga vlog, madilim kasi nakasara to nung part namin. Kasi ano siya may time na bumukas at may time na sasara yung ilaw. So may time na yung ride mo madilim, may time na yung mga magra-ride ay maliwanag. Sakto na tapat sa amin madilim. So, okay lang naman yun. Ano naman yun depende naman sa time nyo kapag nagpunta kayo dito. Pero yun, malas sa side namin. Dahil hindi kami nakapag-picture ng maayos and hindi kami nakapag-video ng maayos na yung kita, yung maliwanag. So, yun lang naman. Okay, ngayon magpunta na tayo at bumalik na tayo dun sa mismong shuttle area para makabalik na tayo dun sa Wynn Macau. Dahil ngayon nandito tayo ngayon sa Wynn Palace Cotai.